ibig sabihin pagka sinabing worship o pagsamba, pagpupuri po sa ating Panginoon. Hindi lang po ito tumutukoy sa pagkanta o mga ginagawa sa loob po ng simbahan. Ang pag-worship po ay pag-acknowledge at pag-express ng ating pagmamahal sa Panginoon. So nawa po, pag alis natin ng lugar na to, pag sinabing worship, hindi lang natin sa church ginagawa, kundi araw-araw ng ating buong buhay, ina-express natin yung pagmamahal, yung adoration natin sa Panginoon. At ina-acknowledge na Lord, sa buhay ko kung wala ka, walang mangyayari maganda. Kaya nga po kapag naunawaan natin mga kapatid, yung totoong essence ng worship sa Panginoon, yung mga bagay na mahihirap sa atin, dadali. Minsan kasi, di ba, pagka ang song leader sa loob ng church, taas po natin ang ating mga kamay. Kahit ilabas niya yung litid ng worship leader, itaas po natin ang ating mga kamay. Di ba? Minsan ang nakakahiya. Parang pag kami nakakita sa, baka sabihin na, bakit ka ganyan? Di ba? Palakpak po natin ang ating mga kamay. Lakasan po natin ang palakpak. Diba? Pero alam niyo po, pag natutunan natin ang totoong kahalagahan ng worship, kahit hindi pa sinasabi, pumapalakpak. Kahit hindi pa sinasabi, nagtataas na tayo ng kamay. Bakit? Hindi lang dahil dun sa kanta, hindi lang dahil dun sa nagpapakanta, kundi dahil alam mo na pag ginawa mo yun, ina-acknowledge mo, ina-express mo yung love mo para sa Panginoon. Worship is a means of expressing. Sabihin nga po ulit natin, expressing. Worship daw ay pag-express, pagpapakita ng pagmamahal at paghanga sa Diyos. Pag-acknowledge sa Kanyang greatness at sa Kanyang majesty. So kaya pala, tayo nagpupuri sa Panginoon, pumapalakpak, tinataas ang kamay kasi ina-express natin yung love and adoration natin sa Panginoon. Lord, hinahangaan kita. Lord, pinupuri kita. Lord, mahal kita. Now, every Sunday, ginagawa po natin ang worship sa loob ng simbahan. Tama po ba? Amen? Ginagawa po natin ito, tayo po ay umaawit, tumutugtog, pumapalakpak para sa Panginoon. Pero nais ko pong sabihin sa umaga nito, ang worship po, hindi siya limitado lang sa pag-awit. Kasi minsan, ang akala ng iba, nag-worship ka na ba sa Panginoon? Hindi pa eh. Ang tinutukoy pala, hindi pa siya kumanta para sa Panginoon. Amen? Natatanungin mo, nag-worship ka na ba ngayong araw sa Lord? Ay, hindi pa eh. Hindi pa ako kumakanta para sa Panginoon. Isa kasi limitado lang yung worship sa pag-awit. O kaya naman yung worship limitado lang sa loob ng simbahan. Na kapag kalabas ng church, hindi na mag-worship sa Panginoon. Mga kapatid, ang pag-worship po hindi lang limitado sa loob ng simbahan at sa pag-awit. Kapag po naunawaan natin yung kahalagahan ng worship, ano yung pwede natin gawin? O ano yung lalabas sa ating buhay? Todo worship. Yan ay yung magiging buhay po natin. Sabihin, pag natutunan natin yung kahalagahan po ng pag-worship, ay iba na tayo mag-worship sa Panginoon.